Noong isang umaga ng October 2003, natagpuan ng mga mangingisda ang isang babae, palutang-lutang sa malamig na tubig ng Atlantic Ocean. Nang dumating ang mga otoridad, bumungad sa kanila ang isang kakilakilabot na tanawin. Ang labi ay halos hindi na makilala at may mga alimango pang nakakapit dito. Ang eksena ay nagdulot na matinding kilabot sa mga investigador at ito'y nagpasimula ng isang masalimuot na investigasyon. Noong October 8, 2003, gaya ng dati, pumalaot ang mga mangingisda para mangisda. Habang pinapaandar ang bangka, napansin ng isang mangingisda ang kakaibang bagay na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Nang suriin niya ito ng mabuti, labis siyang nasindak na matuklasang ito'y isang babae at agad siyang tumawag sa pulisya. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan upang kunin ang labi at sinailalim sa autopsy upang matungkoy ang sanhi ng pagkasawi. Sa eksena, labis na nabigla si Inspector James Teasel sa kalagayan ng babae. Walang anumang makilalang palatandaan sa labi dahil mukhang matagal na itong nakalubog sa tubig dagat. Bukod dito, halos masuka si Teasel na makita niyang may alimango na nakakapit sa loob ng bahagi ng hita. Dahil sa detalyeng ito, naisip ng New Jersey State Police na ang labi ay lumubog na sa ilalim ng karagatan dahil ang mga alimango ay naninirahan lamang sa sahig ng dagat. Dahil na rin ang babae na natagpuan sa karagatang Atlantiko ay hindi na makilala. Tumulong ang US Coast Guard o USCG sa State Police sa pagsasagawa ng autopsy. Ang resulta ng autopsy ay nagpakita na ang babae ay pinaslang batay sa malaking bakal na kadena na nakabalot sa kanyang mga bukong-bukong at tape na nakabalot sa kanyang mga kamay at paa. Naniniwala mga pulis na hindi inaasahan ng salarin na lulutang ito sa ibabaw ng tubig. Gayunpaman, nananatili pa rin pala isipan kung paano itinapon ng suspect ang labi sa lugar na iyon. Naniniwala si Inspector James na ang labi ang tanging ebidensya, kaya ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima ay napakahalaga. Gayunpaman, naharap ang mga pulis sa maraming pagsupok na maaring magdulot ng katapusan sa kaso. Dahil ang mga fingerprint ng labi ay kulubot na at nasira na dulot ng matagal na pagkakalubog sa tubig dagat. Sa kabila nito, hindi sumuko ang mga pulis at tumawag ng mga eksperto para makuha ang sapat na fingerprint para sa pagkakakilanlan. Hindi nagtagal, nakumpirma na ang hindi makinalang labi ng babae ay si Kimberly Holton, 60 years old, na naiulat na nawawala sa Delaware mga 65 kilometer ang layo mula sa Cape May. Matapos makolekta ang mahalagang ebidensya, agad na bumuo ng isang investigative team ang New Jersey State Police at pinadala sila sa Delaware, kung saan nakatira ang biktima para sa masusing investigasyon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, si Kimberly Holton, na 16 years old, ay pinanganak noong November 4, 1986. Ito'y sa Kent County, USA. Sa kanyang pagkabata, namuhay siya sa mahirap na kalagayan dahil sa ang kanyang ina ay nalulong sa bawal na substance at umabot pa na nakialamang isang organisasyon para sa pangangalaga kay Kimberly. Si Kimberly ay inampuan ngunit paulit-ulit na pinagpasapasahan mula sa isang tahanan patung sa susunod. Patuloy na naghahanap ng mas maayos na kalagayan. Sa huli napunta siya sa pangangalaga ni Ronald Altorain Machete mula sa Delaware, na nagbigay sa kanya na mas matatag at maayos na tahanan. Sa kabila ng bagong simula, unti-unting lumitaw ang mga problema sa kanyang buhay nang dumating ang nakakatandang kapatid na si Heather, na nagpasimula ng tensyon at hamon sa kanilang tahanan. Si Heather ay isa ring ampon na mag-asawang Machete at ilang taon na ang tanda kay Kimberly. Umaasa ang mag-asawa na magkasundo ang kanilang dalawang ampon at magkaroon ng magandang ugnayan bilang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nangyari. Madalas magtalo at mag-away sina Kimberly at Heather, na nagsimula sa maliliit na di pagkakasundo na kalaunan ay nauwi sa matinding argumento na nagdulot ng tensyon at mabigat na kapaligiran sa kanilang tahanan. Ayon kay Destiny Andrews, matalik na kaibigan ni Kimberly, isa siyang maalaga at mapagmahal na tao. Naniniwala si Destiny na kung buhay pa si Kimberly, malamang ay tinahak niya ang landas ng pagiging veterinaryo o veterinary technician dahil sa labis niyang pagmamahal sa mga hayop. Ibinahagi rin ni Destiny na minsan ay kinuwento ni Kimberly ang mga problema niya sa pamilya.
Ngunit magaling siya magtago ng kanyang nararamdaman sa likod ng isang masaya at positibong pagkatao. Sabi ni Destiny, ganun siya magdala ng mga bagay na binigyan diin kung paano ginagamit ni Kimberly ang kanyang masayahing personalidad para harapin ang mga negatibong emosyon. Bukod sa pagiging mabuting kaibigan, masipag din si Kimberly sa pag-aaral. Hindi siya nahuhuli sa klase at palaging seryoso sa kanyang pag-aaral. Kaya naman, nung hindi sumakay si Kimberly sa bus papuntang eskwelahan isang araw, agad na naramdaman ni Destiny na may mali sa kaibigan niya. Si Mrs. Sherwelsh, ang unang foster mother ni Kimberly mula sa Williamston, New Jersey, ay nagbahagi rin na mahirap ang naging kabataan ni Kimberly. Madalas itong magutom at wala siyang mga laruan tulad ng ibang bata. Ang mga masaklap na karanasang ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kalooban ni Kimberly. Noong umaga ng September 30, 2003, 8 araw bago natatpuan ang labi ni Kimberly, hindi nga siya sumakay ng bus papuntang eskwelahan gaya ng dati. Matapos ang maghapong paghihintay na hindi umuwi ang anak, pumunta si Mrs. Lorraine Machete, kasalukuyang foster mother ni Kimberly, sa himpilan ng pulisya upang i-report ang kanyang nawawalang anak. Inatasan ng New Jersey State Police sa mga investigador upang siyasatin ang pagkawala ni Kimberly. Nang matagpuan ng labi niya sa tubig, nakipagtulungan ng New Jersey State Police sa Delaware State Police or DSP upang alamin pa ang mga detalye tungkol sa buhay ni Kimberly. Ayon kay Mrs. Lorraine, hindi ito ang unang beses na nawala si Kimberly. Dati na siyang tumakas ngunit bumalik rin kalaunan. Gayunpaman sa pagkakataong ito, hindi na nga bumalik si Kimberly at ang pag-alala ni Mrs. Lorraine ay napalitan ng takot na mapagtanto niyang may masamang nangyari. Mula sa mga impormasyong ito, naniniwala ang mga pulis na may mga issue sa foster family ni Kimberly na maaring dahilan ng kanyang pagkawala. Sa paghahanap ng mga ebidensya kaugnay sa pagkasawi ni Kimberly, walang nakita palatandaan ng sugat sa katawan na makakapagpaliwanag agad ang sanhi ng kanyang pagkasawi. Gayunpaman, matapos ang masusing medikal na pagsusuri, natuklasan na si Kimberly ay nagtamo ng matinding pagkasira sa kanyang bandang itaas na tila mula sa isang matigas na bagay na maaari sanhi ng pagbagsak mula sa mataas na lugar. Ang pinakamalakas na pisikal na ebidensya na nakuha ng mga investigador ay ang isang metal chain na ginamit upang itali ang mga bukong-buko ng biktima. Ayon kay Detective Diesel, ang bawat link ng metal chain ay may nakaimprentang numero na maaring maging susi sa pagsisiyasat ng kaso. Pumunta ang mga detective sa isang Lowe's Home Improvement Store malapit sa bahay ni Kimberly. Doon binuksan ng manager ng tindahan ng computer system upang mas baybayan ang impormasyon ng chain mula sa haba at mga nakaimprentang numero. Natuklasan na may bumili ng kadena isang araw pagkatapos mawala si Kimberly. Kasama ang isang padlock at konkretong bloke, ang oras na nakarecord sa resibo ay tumulong sa mga otoridad na agad natukuyin ang surveillance footage sa checkout na nagpakita ng 2 lalaki. Gayunpaman, dahil malabo ang video at binayaran ang mga nabili gamit ang pera at hindi credit card, ay naging mahirap ang pagkakakilanlan ng 2 lalaki. Sa ganitong sitwasyon, nagdesisyon ng mga investigador na ilathala ang mga imahen sa lokal na media. Umaasa makakatanggap sila ng tulong mula sa publiko upang malutas ang kaso. Agad silang nakatanggap ng maraming tawag at may nagbanggit na isa sa 2 lalaking bumisita sa tindahan ay si Robert Brothers. Ang nakagulat ay mismo si Robert ang tumawag sa hotline upang aminin na kasama niya si Jacob Jones. Nang bumili si Jacob ng mga gamit para sa weightlifting, ngunit tinanggi ang pagkakasangkot sa pagpaslang kay Kimberly. Walang nakitang dahilan ng mga pulis upang magsinungaling si Robert. Nang tanungin siya kung may galit pa si Jacob kay Kimberly, agad niyang binanggit si Heather, ang kapatid ampon ni Kimberly at kasintahan ni Jacob Jones. Nang ipatawag si Heather sa himpilan ng pulisya, umiiyak siyang umamin na nagkaroon sila ng alitan ni Kimberly. Subalit ang mga issue ay tungkol lamang sa mga maliliit na bagay, gaya ng paggamit ng makeup nang walang pahintulot at pagkuha ng mga magagandang damit nang hindi nagpapaalam. Gayunpaman, itinanggi ni Heather na may galit siya kay Kimberly na aabot sa puntong gusto niya itong paslangin sapagkat pareho sila magkapatid na ampon. Sabi ni Heather, saksi ang Diyos, wala akong alam sa nangyari kay Kim. Hindi ko alam kung kasangkot si Jacob dito o hindi. Wala akong alam sa lahat ng ito. Ang alam ko lang ay inosente ako. Umiiyak si Heather habang nagpapaliwanag sa mga investigador. Si Jacob Jones ay isang 20 years old na sophomore sa University of Delaware. May mahusay na record sa akademya at walang record sa pulisya. Ayon kay reporter Jeff Brown,
mula sa Delaware Post. Naka-enroll si Jacob sa aviation program at lisensyadong piloto at instructor sa Dover Air Force Base, kung saan siya ay sertipikadong magpatakbo ng mga sasakyang panghimpapawid at madalas umuupa ng eroplano para sa personal na paglipad. Sa mga interview sa pulisya, inamin ni Jacob na bumili siya ng mga kadena, kandado at konkretong bloke. Ngunit sinabi niyang para ito sa weightlifting. Gayunpaman hindi naniniwala ang mga pulis, lalo na't hindi maipaliwanag ni Jacob kung nasaan ang mga gamit na ito ngayon. Sa kabila ng sitwasyon, hindi nagbago ang payag ni Jacob at mabilis na humiling ng abogado. Ayon sa kanyang supervisor, sa mga nakaraang linggo, ipinakita ni Jacob ang maraming palatandaan ng kakaibang pag-uugali. Hindi siya tumarating sa trabaho sa tamang oras o hindi pumapasok, at kapag naroon, siya'y tila balisa at galit. Ayon sa mga record, noong September 30, 2003, pinalipad ni Jacob ang isang Cessna aircraft mula sa base bandang 11:45 p.m. at ibinalik ang eroplano makalipas ang 2 oras. Mula sa impormasyong ito, pinagpalagay ng mga pulis na maaaring may pangalawang tao na sangkot sa kaso. Upang tulungan si Jacob na ilipat ang labi at itali ito sa eroplano bago ito tuluyang itulak sa dagat. Nakapangalap ang mga investigador ng karagdagang mahalagang impormasyon sa pamamagitan ng autopsy na nagtutukoy na malubhang pinsala sa itaas ni Kimberly ay resulta ng pagbagsak mula sa itaas. Ito ay higit pa nagpapatibay sa konklusyon na ang babae ay binagsak mula sa eroplano na nagdulot ng malubhang pinsala na nagresulta sa isang malagim na trahedya. Ang susunod na sisiya sa atin ay kung sino ang kasabwat at ano ang tunay na motibo sa likod ng kasong ito. Noong October 23, 2003, 10 araw matapos matagpuan si Kimberly, isang tawag mula sa ama ni Jacob ang nagulantang sa mga otoridad. Iniulat niya na voluntaryong tinapos ni Jacob ang sarili gamit ang armas sa kanyang silid. Gayunpaman mas nakakagulat ang mga pagsisiwalat na ilang minuto bago ang kanyang pagkasawi, inamin ni Jacob sa kanyang mga magulang na siya at ang isang kakilala na si Michael Keir, 23 years old, ang pumaslang kay Kimberly Holton. Ayon kay Inspector Brown, sinabi ni Jacob sa kanyang ama na nagdudulot ng gulo si Kimberly sa pamilya, lalo na kay Heather, ang kanyang kasintahan, at nararamdaman niya ang kailangan niyang ayusin ang sitwasyon upang maisakatuparan ang madilim na plano na ito. Humingi ng tulong si Jacob kay Michael na nagtatrabaho bilang security guard sa lokal na racetrack kasama si Jacob. Bagaman magkakilala lamang sila sa trabaho at hindi malapit na magkaibigan, sabay nilang isinagawa ang nakakasindak na pangyayari. Ang pag-aamin ni Jacob bago ang kanyang pagpapakasawi ay tumulong upang ipaliwanag ang madidilim na aspeto ng kaso na nagbigay sa pulisya ng mga mahalagang lead upang ipagpatuloy ang investigasyon. Sa mga bagong ebidensya, agad na pinatawag ng pulisya si Michael para sa interview. Ayon sa testimonya ni Michael, hiniling ni Jacob sa kanya na sunduin si Kimberly sa gabi ng September 29, 2003 at dalhin siya sa isang motel upang makatulong sa pagresolba sa mga issue kay Heather. Kaagad pagkatapos, sinundo ni Michael si Kimberly at dinala siya sa isang convenience store alinsunod sa mga tagubilin ni Jacob. Pagkatapos dinala niya si Kimberly sa Budget Inn Motel. Nang pumunta si Kimberly sa banyo, ipinaabot ni Jacob ang kanyang pagnanais na paslangin siya at humiling kay Michael na tulungan siyang paslangin si Kimberly at itapon ito. Ayon kay Michael, sabi ko naguguluhan siya, ayaw kong makialam, gusto kong umalis. Pero sinabi niya na kung hindi ako tutulong, papaslangin niya ako. Nagpatuloy si Michael sa kwento na sinulod niya ang mga tagubili ni Jacob at hinawakan si Kimberly habang lumabas ito mula sa banyo. Pinigilan siya habang niapos ni Jacob ang isang kable na telepono sa kanyang liig at ginamit ang isang unan upang paslangin siya hanggang sa huminto ang paghinga ni Kimberly. Ang insidente ay nangyari bandang 2:00 ng umaga noong September 30, 2003. Inamin ni Michael na tumulong si Jacob na ilipat si Kimberly sa trunk ng kotse. Iniwan ito sa loob ng room ng ilang oras bago ito inilipad sa Cheswood, Delaware at itinapon sa Atlantic Ocean. Inilarawan ng mga inspektor ang pagpaslang kay Kimberly bilang isang nakakasindak na pangyayari. Mula sa paraan hanggang sa malupit na mga detalye, ang kasong ito ay hindi lamang nagpagulat sa kanila, kundi nagpayanig sa mga komunidad ng parehong estado. Noong October 24, 2003, inanunsyo ng pulisya ang pag-aresto kay Michael Keir. Sinasabing ang pagkawala ni Kimberly Holton
Sa simula ay maaring ituring na pagtakbo, ngunit hindi naisip ni Jacob ang mga panganib ng paghulog mula sa eroplano. Ang kakulangan sa kaalaman at mga pagkakamali ni Jacob ang nagdulot ng pagkasira ng kanyang plano at nagbukas sa tunay na pangyayari. Noong January 6, 2004, si Michael Keir ay nakatulang nagkasala ng first degree ng pagpaslang at sabwatan para sa pagsasagawa ng insidente na nagresulta sa habang buhay na sentensya na walang posibilidad ng parol. Ang foster sister ni Kimberly na si Heather ay hindi kinasuhan kaugnay ng insidente. Bagaman si Heather ay kasangkot sa mga isyong binanggit ni Jacob sa kanyang pag-amin, wala namang ebidensyang nagpapakita na siya ay tuwirang nakilahok o nakialam tungkol sa madilim na plano. Ang kaso ng pagtapon ng isang babae mula sa eroplano patungo sa Atlantic Ocean ay isa sa mga pinaka-nakakabigla na kaso dahil sa kalupitan ng mga pangyayari. Dahil sa mga personal na hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa kanyang kasintahan na si Jacob, isa sa mga utak ng insidente. Siya ay walang pusong nakinuha ang buhay ng isang walang muwang na babae. Si Jacob kasama ang kanyang kasabwat ay gumawa ng nakakaskulam na gawain na hindi sinalang-alang ang mga kakilakilabot na bunga na kanilang dulot na nagiging dahilan upang ang kasong ito ay isa sa pinaka-nakakakilabot at nakakahindik na kwento sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!